May ilang malalaking issue ang nais patutukan ng mga kababayan natin sa mga tatakbong senador sa eleksyon 2025 base sa resulta ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng grupong Stratbase. Kung ano-ano ang mga iyan, alamin sa unang balita live ni Bea Pinlac. Bea? Susan, trabaho, ekonomiya at kontra-korupsyon. Green flag daw yan para sa maraming Pilipino kung kabilang ito sa prioridad ng mga kakandidato sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ayon yan sa isang commission poll ng Pulse Asia nitong September. Literal na doble kayod si Mang Julius araw-araw sa dalawang trabaho niya bilang kargador at street sweeper. Pero minsan kinakapos pa raw ang kita niya para sa mga gastusin sa pamilya. Kaya hiling niyang matugunan ng mga nagnanais kumandidato maging senador. Yung taas ng sweldo talaga, dagdag sweldo ng mga empleyado. Sobrang baba kasi matataas na bilihin ngayon. Yung 500 natin hindi na kasya maghapon para sa 4 na membro ng pamilya. Sana mabigyan nila ng pansin yung mga yung mga mahihirap, tsaka yung mga gaya na ito mga nagtitinda, mabigyan nila ng pabor. Para sa iba naman na nakausap natin, ang number 1 na dapat mapagtuunan ng pansin ng mga nais maupo sa Senado, yung corruption nga, number one yan, yung corruption. Hindi yung mayaman ng Pilipinas dahil sa corrupt Kung walang corrupt, siguro mayaman ang Pilipinas. Sana po ayusan naman nila yung patakbo nila, hindi yung puro kurakot ang ginagawa. Tulungan nila yung mga mahirap, bigyan ng ng mga negosyo, saka yung pwesto. Mahal ang bilihin. Puhunan, wala. Tumutugma ito sa ilang lumabas sa Pulse Asia Survey nitong September kung saan nanguna ang pagbuo ng mga trabaho, pagpapalago ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon sa mga isyu na mahalagang matugunan ng mga kakandidatong senador. Kasama rin sa mga isyu na gustong matutukan ng mga Pinoy sa Senado ang quality healthcare at education. Sa parehong survey, lumabas na 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang dapat managot ang mga korap na opisyal ng gobyerno. 1,200 respondents ang sumalang sa survey noong September 6 hanggang 13. Meron itong margin of error na ±3. Susan, sa datos ng COMELEC, nasa 183 ang mga aspirant na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Kaya hamon ng mga nakausap natin patunayan na nararapat sila na maglingkod sa bayan. At yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.